So what is up guys? Okay, it's your boy Daniel Clark. Okay, so ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano i-navigate yung MetaTrader 5 and kung paano i-connect yung broker sa MetaTrader 5. Tulad ng sabi ko, para saan nga ba yung MetaTrader 5 or yung tinatawag na MT5 ng mga traders? So yung MT5 or MetaTrader 5, dito kayo nag-entry ng trades and dito kayo nag-exit or nagko-close ng positions nyo. So meaning, summarization, trading view, pang-analyze, broker, wallet, okay? Doon kayo nagde-deposit and withdraw. MetaTrader 5, dito na kayo nagte-trade. So, ang kailangan nyo sa MetaTrader 5 is i-connect yung broker na gamit nyo sa MetaTrader 5. So, sa video na to, yung matuturo ko lang is kung paano i-connect yung FPG sa MetaTrader 5. Kasi yun lang naman yung ginagamit ko na broker. Wala nang iba. So, yun lang yung kaya kong ituro. And, baka may tanong kayo, paano yun? Hindi pa ako ready mag-trade. Wala pa akong alam. Hindi pa ako ready mag-trade ng totoong pera. Hindi pa ako ready mag-trade ng live money. Baka masunog yung pera ko. Baka masunog yung account. Baka matalo lang. Guys, okay. Kung yung broker nyo nag-offer yan ng demo account, okay. So, context lang. Ano nga ba yung demo account? Demo account, ito yung parang fake money or fake account na pwede nyong pagpraktisan. So meaning, may fake money sa demo account na in-offer ng broker and then pwede kayong mag-trade using that fake money para makapag-practice. Pero hindi nyo pwedeng i-withdraw yung mga magiging profits nyo doon sa demo account na yon. So meaning, yung demo account, pang practice account lang siya. So kung let's say, nagi-games kayo, ML, COD, ano pa ba, Valorant, or whatsoever. Sa mga games, guys, meron practice mode. Meron practice mode. Hindi mawawala yung practice mode. May mga bot. Pwede kayong mag-practice dun sa practice mode nang hindi nadadamay yung account nyo, yung win rate ng account nyo or kung ano man. So, sa trading, meron naman tinatawag na demo account. So, yung demo account, yun yung pang-practice account nyo para makapag-trade or para makapag-practice mag-trade. So, meaning may fake money sa demo account and pwede kayong mag-trade using that fake money habang nag-aaral pa kayo ng trading. So, hindi nyo kailangan mag-trade agad ng totoong pera or ng live account. And never ko kayong i-require or hindi ko kayo nire-require na mag-trade agad ng live account or totoong pera, lalo na if beginner pa lang kayo. So, ang gagawin nyo, pagkatapos nyong ma-verify sa broker nyo, is gumawa kayo ng demo account nyo and yun yung i-connect nyo sa MetaTrader 5. So, nagkakaintindihan ba tayo guys? So, mag-live account lang kayo, mag-trade lang kayo ng totoong pera kapag ready na talaga kayo and naiintindihan nyo na yung trading. So now, going back sa topic, okay? Going back sa topic kung paano i-navigate and i-connect yung broker sa MetaTrader 5. So, guys, hindi kasi ako gumagamit ng MetaTrader 5 sa laptop. So, yung ginawa kong video is in-screen record ko dito sa phone ko. So, meaning, kailangan ko nang i-end tong video na to and then, i-compile ko na lang yung video na to, pati yung screen recording na yon. Kasi, ang MetaTrader 5, guys, madalas ginagamit ko sa phone. Hindi ako gumagamit ng MetaTrader 5 sa laptop kasi ah, masyadong, ano kasing term nun? Basta masyadong mahirap gamitin yung MetaTrader 5 sa laptop compare sa phone. Mas madaling gamitin yung MetaTrader 5 sa phone. Okay? Mas easy and mas madali nyo maintindihan. So, ayun. So, bali ganito yung setup. Okay? So, first, kailangan nyo munang ma-verify sa broker nyo para makagawa kayo ng demo account. And then, after nyo ma-verify sa broker, okay, gagawa na kayo ng demo account. After nyo makagawa ng demo account,
iko-connect nyo na to sa MetaTrader 5. And then once na-connect nyo na to sa MetaTrader 5, pwede na kayong mag-trade. So yung video na papanoorin nyo is first, okay, how to create a demo account. Kasi guys, nagawa na natin yung video kung paano mag-sign up sa broker na gamit ko. Or kung iba man yung gamit yung broker, hindi ko alam kung paano kayo magsa-sign up dyan. Kasi hindi ko kayo matuturuan. So basically, nagawa ko na yung video paano mag-sign up sa broker and paano i-navigate yung broker. So, tapos na tayo doon. So, ngayon, mag start kayo kung paano na gumawa ng demo account sa broker na FPG, which is yung gamit ko rin. And then, after nun, is kung paano na i-navigate yung MetaTrader 5. So, basically, wala pang live account or paano mag-deposit or whatsoever kasi hindi ko naman kayo i-require na mag-live account or mag-trade ng totoong pera kaagad. Kasi nga, alam ko na susunugin nyo lang din yan. So, wag kayong magmadali, okay? It's okay to use demo account. Guys, 3 months, 3 to 4 months, or maybe what, 6 months, nagde-demo account ako, guys, to practice trading. And up until now, nagde-demo account pa rin ako kapag may gusto akong subukan sa trading. Let's say, may bago akong gustong try na strategy, demo account. May gusto akong idagdag sa strategy ko, demo account. So guys, walang masama sa pagde-demo account, walang masama kung fake money yan. As long as natututo kayo pagdating sa trading, walang masama sa pagde-demo account. Ang masama lang is magtatatlong taon ka na sa trading, naka-demo account ka pa. So basically, kailangan mo nang mag-reflect kung nagkakaroon ka ba ng progress or hindi. So ayun lang guys for this video. And moving on, how to create demo account, and then how to navigate MetaTrader 5. So, peace out, guys. So, what is up guys? Ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng demo account sa FPG Broker. So, first, punta kayo sa settings, and then click nyo tong trade accounts, and then click nyo tong plus, okay, button dito sa upper right corner, and then search nyo Fortune Prime Limited. And then wait nyo lang lumabas. And then click nyo yan, yung Fortune Prime Limited. And then click nyo lang tong demo account. So, fill up nyo lang yung mga information na need, okay? And then sa server, piliin nyo is Fortune Prime Demo 2. And then sa account type, make sure na Pro. And sa leverage, kayo na bahala guys, pero I suggest 1:500. And then sa deposit naman, kayo na bahala kung gaano kalaking capital yung ilalagay nyo sa demo account nyo. And then click nyo lang tong accept. And then click register. And you are good. Okay. So, ito yung login info ng demo account nyo guys. Okay. Huwag nyong kalimutang isave tong login ID, your password, and the investor. So, click start. And then, there you go. Meron na kayong demo account sa FPG Broker. Yun lang guys. Thank you so much. So, what is up guys? Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-place ng trade using market execution sa MetaTrader 5. So, first thing, kailangan nyo gawin is i-click nyo tong nasa upper right corner na to. Itong logo na to, yung sa tabi ng clock logo. And lilitaw to. So, dito nyo may edit yung lot size nyo. Kayong bahala kung gaano kalaki yung gusto nyong lot size na i-trade. And then, once okay na yan, pwede nyong i-click yung buy or sell. So, kapag kinlik nyo yung buy position, automatic magpe-place ng position dito sa current price ng buy. And kapag kinlik nyo naman yung sell, automatic magpe-place ng sell position dito sa current price. So, for example, click natin yung sell dyan. And then, punta kayo dito sa trade. Yan yung makikita yung position nyo. Ayan, meron tayong running position. So, para i-modify nyo tong position na to, pwede nyong i-long tap yan. And then, click modify position.
and doon nyo ilagay yung stop loss and take profit nyo. Guys, kapag sell position kayo, yung stop loss nyo nasa taas ng current price and yung take profit nyo nasa baba ng current price. And kapag naman buy yung position nyo, yung stop loss nyo is nasa baba ng current price and yung take profit nyo nasa taas ng current price. And then, ayan, i-click nyo lang yung modify pag okay na yan. Yan lang guys, may position na kayo and pwede nyong i-close yung position nyo clicking these 3 dots. So, ayan lang guys. I hope you learned something today. Thank you so much. So, what is up guys? Okay. Today, tuturuan ko naman kayo kung paano gamitin yung buy limit and sell limit sa MetaTrader 5. So, first, click nyo lang tong clock logo sa upper right corner. And then, if buy limit yung gusto nyo, choose buy limit. And scroll nyo lang yan, okay? Scroll nyo lang yan. Kapag buy limit yung gagamitin nyo guys, okay? Make sure na nakaset siya lagi below the current price. And then click nyo lang tong SL and TP. And kapag buy limit guys, laging nasa taas ng buy limit nyo yung take profit nyo and yung stop loss nyo laging nasa baba ng buy limit nyo. So, tuwing kailan ginagamit yung buy limit? Kapag hindi pa kayo or kapag ayaw nyo pang mag-enter sa price na to or sa current price, so pwede kayong mag-set ng buy limit nyo na below the current price, okay? If dito nyo gusto mag-buy, so kapag nakaset na yung buy limit nyo, automatically kapag napunta yung price dito sa sinet nyo na buy limit, mag-o-open yung position nyo or yung buy position nyo. Kapag sell limit naman guys, vice versa, okay? Yung sell limit guys, laging nasa taas ng current price and yung TP nyo is nasa baba ng sell limit and yung SL nyo or stop loss is nasa taas ng sell limit. Okay, so tuwing kailan ginagamit yung sell limit? So let's say for example, ayaw nyo mag-sell dito and gusto nyo mag-sell sa price na 5,024. So, if hindi nyo mabantayan yung chart nyo, pwede kayong mag-set ng sell limit dito sa price na to and once umangat dito yung price sa 5,024, automatic mag-open yung position nyo na sell limit. And same thing, okay, scroll up lang kayo and dito nyo ma-edit yung lot size na gusto nyo and click nyo lang yung place sell limit or place buy limit. Yun lang guys. Thank you so much and sana may natutunan kayo. So what is up guys? Today, tuturuan ko naman kayo kung paano gamitin yung buy stop and sell stop sa MetaTrader 5. So first, click nyo tong clock logo sa upper right corner. And then, click nyo yung buy stop if gusto nyo mag-buy stop. So, guys, ang buy stop is dapat laging nasa taas ng current price. Okay? And then, click nyo lang yung SL and TP. So, make sure na yung take profit or yung TP nyo is nasa taas din ng buy stop and yung stop loss or SL is nasa baba ng buy stop nyo. So, tuwing kailan nyo ginagamit or tuwing kailan ginagamit yung buy stop, if ina-expect nyo yung price na umangat pa or mag-continue yung price pataas. So, once napunta yung price dito sa 5,024, automatically guys, mag-activate yung position nyo na buy stop. And then, scroll up. Dito nyo ma-edit yung lot size nyo, kung gaano kataas yung lot size na gusto nyo. And then, place or click nyo tong place buy stop. Vice versa naman, kapag sell stop. Click nyo yung sell stop. And then, make sure na yung sell stop nyo
is nasa baba ng current price and yung SL or stop loss nyo nasa taas ng sell stop and yung take profit nyo or TP is nasa baba ng sell stop. So, ginagamit tong sell stop kapag ina-expect nyo na mag-continue bumaba yung market. So, once bumaba yung price dito sa 5,015, automatically mag-activate yung position nyo na sell stop. So, same thing, i-edit nyo lang yung lot size and input yung gusto nyo or gaano kalaking lot size yung gusto nyo. And then, click place sell stop and then, may position na kayo. So, ayun lang guys. Thank you so much and sana may natutunan kayo.